12 years, sir, pero ano po, 10,590. 12 years, 10,500. Saka, sir, hindi po ako yung pinakamababa, ah. Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9,700 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000. Twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang. Padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin eh. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. Ganun po siya ka-inhumane, sir. Ganun po ka, sorry for the term, sir, pero kawalang hiya. Kawalang hiya po yung chairman namin. Sorry for the term po talaga. Talaga pong ganun. Sobrang... kung totoo siya sabi mo talagang walang hiya. Yes, sir. Pasensya na po kung yun po yung term. Pero hindi ko po talaga kasi siya ma-describe bukod sa word na yun eh. Kasi talagang hindi niya po pinipigil yung sarili niya eh. Tapos, Kung sir, sa salitang kalye, tarantado yun. Kalye, hindi man tayo sa kalye. So walang hiya lang, okay na. tsaka sir, I feel po na ngayon po na binigyan niyo po kami ng panahon, ng atensyon, ng aruga, pag-asa, sir. Marami po sa mga empleyado ngayon ng malamang umiiyak o nagbubunyugi pa. Kasi sir, grabe po yung pinagdaanan namin, sir. Ito po nung nakaraang buwan po. Ang dami po sa amin na gusto na magpakamatay. Gusto nang umalis ng PAGCOR. May mga ganun, sir eh. May mga medical, wag po kayo mag-alala, sir. Yung mga medical certificate po nila, sir, ipe-present po namin sa committee na to para po malaman ninyo gaano po grabe yung ginawa nila sa amin. Ako, sir, yung stress ko po, sir, dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatay po ako ng dugo. Kasi po, hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila. Yun lang po. Mr. Salvosa, nakita mo, kung ikaw po nasa sitwasyon nila, for so many years, naging loyal ka sa PAGCOR, ginawa mo yung narapat na gawin, trabaho mo, may family ka, umaasa sa iyo. And then all of a sudden, mababalitaan mo lang, masisibak ka na. How would you feel? Mr. Chair, kung ganoon ang situation, I would feel the same. Exactly. Di ba? Yan kasi, nagpapadalos-dalos kayo. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng inyong mga empleyado, ang nagpapakandakuba dyan sa PAGCOR dahilan para kumita ng PAGCOR ng lipak-lipak na salipin. Ibinulgar ng 2 tauhan ng PAGCOR ang tila pang-aapi ng pamunuan sa kanilang mga tauhan. Hindi napigil ang maging emosyonal ng tauhan ng PAGCOR sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement nito lamang Huwebes. Hinaing ng tauhan ang ilang dekada nang hindi nasuswelduhan ng tama ang mga empleyado ng PAGCOR. Kaya naman ngayong nabigyan sila ng pagkakataong ilabas ang saloobin, ay hindi nito napigilan maging emosyonal. Nakakalungkot na matapos ng ilang taong pagtatrabaho, at pagtitiis sa mababang pasahod, ay basta na lang sila sisibakin sa trabaho, dahil ibinebenta na ng PAGCOR sa isang Hong Kong-based corporation, ang kasino na pinagtatrabahuhan nila. Aabot sa 900 ang mawawalan ng trabaho, dahil sa pagbibentang ito ng PAGCOR. Kaya naman sumabog na sa galit si Senator Raffy Tulfo, sa pamunuan ng PAGCOR, dahil nagpapakasasa raw sila sa perang pinagpapagura ng kanilang mga empleyado. Pinanggako ni Senator Tulfo na gagawa siya ng hakbang, para mabigyan ng katarungan ang pagkakasibak nila sa trabaho. Ipinangako din ni Senator Raffy na ipaglalaban niya ang karapatan ng mga empleyado. Sana meron man lang consultation bilang respeto sa kanila, bilang pagpapahalaga sa kanila because they've been serving PAGCOR for so many years. Thank you, Mr. Chair. Sa katotohanan po niyan, Mr. Chair, there is no privatization at this moment. Yes, the management of PAGCOR plans to privatize our casinos, and that has been pending in the Senate and in the House since 2011. But have they been consulted?
Wala pang privatization ngayon. So, hindi pa ho yun. Hindi nga even, no, Attorney Salvosa, nagpaplano pa lamang kayo, sinasabi nyo na sa kanila para hindi magkaroon ng uneasiness, Yes, Mr. Chair. anxiety. Kasi, chichismis yan, uy, magkakaroon pa ng privatization, magkakaroon ng bulong-bulungan, yung iba hindi na mapakali, syempre may mga pamilya, may pinapakain, may pinapaaral yan, may sinusuportahan, magkakaproblema na sila, uy, mawawalan na kami ng trabaho. Dapat that has to be explained to them. Ito yung plano, mga kapatid. Ito yung mangyayari pag sakaling tuloy ito. O ano ba sa inyo, ang tingin nyo, mag-contribute kayo, magbigay kayo ng inyong opinion tungkol dito. Kailangan kasama sila doon sa plano ninyo. Yes, Mr. Chair. But Get them involved, but hindi nyo ginawa eh. yes, Mr. Chair. As of this moment, we are not yet talking to them about the privatization because there is no privatization. Pero that there's happened. been a plan. Yes, Your Honor. But Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Sa planning stage pa lamang, ini-involve nyo na sila. wala pa ho kasing concrete Maski na no. Mr. Chair. No. Nagpaplano pa lamang kayo, ini-involve nyo na sila. Okay, Mr. Chair. Put yourself in their shoe. At ikaw ay mayroong pamilya. And then, aside Okay, from tumatawa si Mr. Samson. Mr. Samson is the VP for Good afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa honorable senators and congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po ng nag-apply in-absorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Coast po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa New Coast. Pagcor New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is, pinag-apply po nila kami, imbis na in-absorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So, ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa Pagcor na dapat ma-absorb nitong casino na nag-privatize na at binente nyo na sa private, maliban na lang of course dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair. Kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay dun sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement dun sa mga natitirang position sa Pagcor, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga Pagcor employees nung na-privatize na casino, hindi na susunod. Mr. Ang Chair. gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga VP niya, karapatan yon. Pero dapat yung mga Pagcor employees na matagal na sa work sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yon. Mr. Chair, kaya po hindi naabot yung 50% ay kakauntian nag-apply sa MSPI. It's not the fault of MSPI. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary, income po para makatotohanan. Halimbawa is 20,000. Ang in-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay, lokohan So, yun. ang layo po ng diferensya, Mr. Kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kumikita ko ng 20,000 nun, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa Pagcor, magdidimot ako, 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala,
hindi na nangyari yung kagustuhan nila na Yes. 100% absorb. Kayo 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Raffy, correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, So, ibig sabihin sinungaling to? yes po, yes po. Eh, sinungaling ka pala, Yes Atty. po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as So, the town hall meeting happened or it did not happen? the town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion? Sir, debates? eto po. Meron po kami exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan mo ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. Ano po? Sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, hindi mga kayo ganun pong satisfied? ano. Hindi po, sir. Hindi po talaga. So, bali useless po yung town hall meeting na yun, Atty. Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang... Mr. Samson? Sir, tulad yan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano po sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung pagkor eh. Kasi kung ayaw yung bigyan ng license yung nag-a-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag hindi yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, Mr. So it's Chair. you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa walang, usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply ng para maging licensing, casino license sa PAGCOR. Tingnan niya. Okay? Yung mga may record, huwag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata nyo. Walang magagawa yung gusto mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. There was they did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? Sir, ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi niyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee, nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ano po, ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98.
10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yung At ang kinikita ng PAGCOR, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500. Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang PAGCOR. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong Ito yung concern ko po sa take-home pay. yung take-home pay ko kasi, yun nga ho, doble Kahit yun. pa sabihin natin sa tagtarin mo ng benefits, health benefits and all, pero pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Mr. Chair, Sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chair, ang sabi ko nga ho, dodoble yun. Because of that release dun sa Provident. Magkano po magkano take-home pay niyo po? Sir, una po muna. Magkano po yung Ano regular? po magsasabi kasi matagal na po ako sa PAGCOR since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sabi po sa 15,500 lang sweldo niya, at ilang taon na kayo sa PAGCOR? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa PAGCOR, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then sa baguhin Provident- natin tong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas na opisyal sa PAGCOR, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, barya-barya kinikita. O naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa PAGCOR na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years, 37 years. yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, meron batas. Well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol Alfred. po sa sinasabi niyang CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, the attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So, ang tingin po ni Atty. Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po. Attorney Salvosa. Your Honor, please, I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency.
Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sa pagkor? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na, ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas sir, malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG, Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa pagko lang na ano yan? noon po kasi ang No, before, tanong ka, wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, ng pata- no, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So, Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Ah. Magkano ba sweldo ng bawat board? Ikaw, nas member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas ka kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipaot niya ito. Ito mga taga-comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung No, specific. mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayuin mga to pag taga-pagcor, mag-out taking. Can you please all stand up from people from PAGCOR? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang Kaya nga, mga. magkano yung kanilang allowed per meeting? Balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. May message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Magka- Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive And na annual lang po. Pero magka- subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pero pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So, 1 million. If we are... No, annually. Para sa kanila tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakakatanggap. Ay, depende po kung mamimit po namin yung Of requirements. course, mamimit yun, dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% No, i-divide nyo nga yung 1 ng million aming divided by performance 12. po. Ha? Subject to GCG Kita approval mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta nga to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, ng pampakandak ko ba, araw-araw nandun sa pagkuro, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron ba? Mr. Chairman, Kaya per meeting meron pa. Kaya Meron pa. magkano per meeting? Iba. O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa pagkor. Hindi, meron yun. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Diba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is
1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million lang ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Pag nag-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Nayanig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lokohan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla, magkano ang, so okay na tayo doon, average na, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, taking ka, mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito, noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance, amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Eto na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako hula lang to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Eh, kayo pa kaya? Eh, sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo eh, pera kayo eh. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nag-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya, Twice a week. So, 8 times. opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times once a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may execom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa Execom, nandun yung mga board members. Yes po. O, twice a week. Hindi ho kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sa executive committee. Meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Sir, I feel po na ngayon po na binigyan niyo po kami ng panahon, ng atensyon, ng aruga, pag-asa, sir. Marami po sa mga empleyado ngayon ng malamang umiiyak o nagbubunyugi pa. Kasi sir, grabe po yung pinagdaanan namin, sir. Ito po nung nakaraang buwan po. Ang dami po sa amin na gusto na magpakamatay. Gusto nang umalis ng PAGCOR. May mga ganun, sir eh. May mga medical, wag po kayo mag-alala, sir. Yung mga medical certificate po nila, sir, ipe-present po namin sa committee na to para po malaman ninyo gaano po agrabe yung ginawa nila sa amin. Ako, sir, yung stress ko po, sir, dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatay po ako ng dugo. Kasi po, hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila. Yun lang po. Mr. Salvosa, nakita mo, kung ikaw po nasa sitwasyon nila, for so many years, naging loyal ka sa PAGCOR, ginawa mo yung narapat na gawin, trabaho mo, may family ka, umaasa sa iyo, and then all of a sudden, mababalitaan mo lang, masisibak ka na. How would you feel?
Mr. Chair, kung ganun ang situation, I would feel the same. Exactly. Di ba? Yan kasi, nagpapadalos-dalos kayo. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng inyong mga empleyado, ang nagpapakandakuba dyan sa PAGCOR dahilan para kumita ng ang PAGCOR ng lipak-lipak na salipi. Think of your people. Think of your people next time. Nainis ako dito sa mga board members ninyo. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.